Tayo po'y susuot ng buta, tayo po'y pagubat ulit. Kaya po may matabang lakatan ay atin pong harbisin. Tapos yung papayang red lady. Bali, ang pag-itan lang po sa red lady ay wala pang 5 araw, puputi na po ulit. Hindi po pagaling sa papaya. Kaka 5 araw ha-harvest kami income. Kaya lang, hindi man po masyadong marami itong aming papaya kung tutunto lang. Kaya nga po ikuhang pang isda. Ang bili ng isda. Yan po, nandito na tayo sa ating bukid ulit. Tayo po didiretso muna sa may kawayan. Sa isang lote natin at itin nga po natin yung ating lakatan. Yan po, dito po tayo dumaan sa ating papayahan. Ang sigurado na pong may ma-harvest papaya dahil nga po may nakita po ako mga may silay. May mga silay na po uli. Maka 10 kilo hindi. Sigurado ng pang isda ay may silay po yan. Sigurado na ang pang isda. Yung pambili na uli ng pang ulam. Kung hindi man po kasing ganda ng mga nakikita natin ang bunga ng aking papaya, ibig sabihin sing dami. Kaya ako po ay natutuwa na rin at kahit po ganitong maraming kahoy nakatabi ay napabunga pa rin natin. Ay nakakatuwa na rin po. Kaya katulad po ng adin 3 po ang may silay. Naring isang punong are. Tsaka yung ilan po may silay dito. Kita ko kahapon. Isa, 2, 3 po are. Kaso lang maputla pa ang silay. Yung pa po ang isa yung kukuhanin na rin po natin yung mamaya. Laki na silay. Kung kaya nandito meron na. Yung ating pong gabi nautay ng lumugot. Nautay na siyang lumugot. Malapit nang i-harvest. Ang luya naman po ilugot na yung. Kung nagkaganto mala isang puno ng papaya, edi kaganda. Nasilay na rin. Oh, marami sa sunod po. Kung ba 20 kilos uli sa sunod. Yung sinundan pong harvest natin naka 18 kilos. Nasilay na rin to. Red lady po ito ang variety nito. Red lady papaya. Yung pong tumingin ng ating mahugan ay hindi pa po nabalik. Naghahanap po ng kanyang susulungan, pagbebentahan. Dahil medyo hindi pa po talagang magulang ating mahogany. Kailangan po lang gustong i-harvest ay dahilan po sa inihahabol po sa panahon, ika nga, para po makapagtanim ulit tayo ng mga fruit bearing trees sa dadating na tag-ulan. Kaya po pinaalis natin. Iwanan muna natin bag dito tsaka tubig para iisa ng bit-bit. Plastic pala.
Dala po tayo sa plastic. May nagtataga po din sa labak. Ano kayang kinukuha? Yung marami pa po tayo ng mahogani. Ito po binili ng ni Kabiheray ko humigit kumulang po sa 200 puno. Puro yung paalis lang po naman natin yung malapit sa patag. Ito pong nasa medyo dahilig na ito ay hindi po natin paalis. Parang po sa kuwan ay pinaka-protection sa lupa para hindi gumuho. At saka wala na pong problema at papalitan po natin din ng puno. Yung po mga punong bumubunga tulad ng rambutan, lansunes, avocado, yung po madadaling bumunga. Nandito na tayo sa saging. Sana may matiba para may pambili ng isda. Sana may matiba. Naka 10 kilo eh. Medyo mababa po ang farm gate dito ng Lakatan ngayon. 50 po per kilo. Yung pong magaganda ay nasa 60. Ito naman pong ating ito hindi masyadong kagandahan. At least nakapagpabuwig tayo. Yan, nakapayat pa. Payat pa aray. Hari kaya payat pa rin. Payat pa rin po. Ano kaya? Parang arin. Kuhanin ko na kaya. Kuhanin na natin. Pero hindi masyadong maganda siya. Ito kaya nandito. Payatin pa. Isang linggo pa siguro. Yung pong isang iyon sadyang hindi natin binalutan. Titingnan natin kung anong magiging resulta pag walang bar. Yan pa pong isa. Sino? Nagpupukpok din eh. Po, may nangunguha ng kawayan. At gagawin daw pusdampa. May putol po na sunis natin. May bagungbong. Saan ang dula? Tuyo. Sayang ang dulo eh. Meron pong bagumbong. Payat pa. Payat pa. Kukuhain na po natin yung isang buwig. Bumagsak na nga.
Buti na kuha na natin. Bumagsak na. Kusang bumagsak na. Kaya nagkakaganita. Bumagsak na po ay. Osa. Maliit to, maliit. Maliit lang na buwig. Kung hindi mabili, ay hinugin na lang natin. Pang pamilya. Maliit po ang buwig. Ano? Ang kain-kain lang to. Ang kain na lang. Hindi maganda po ang buwig na aray. Ang kain na lang po ito. Tayo bibili pa, hindi. Po. Hindi po maganda. Maliliit lamang. Pang sarili na lang po, eh. Hindi po talaga ganyan po ang ano. Talagang ganyan po ang ating halaman. Hindi lahat po ng ibinibigay na bunga ay maganda. So sa kuway swertehan din. Pero ano naman po kung sadyang ano, hindi nakakahiya, pwede naman po ipagbili. Kaya lang ibang presyo. Kasi maliliit po siya. Ayan. Pero ano po yung mabibili din. Ito nga po mabintang ganito ganang maliliit. Gusto ko po ay class C. Minsan po itong gusto dahil yung pong isa ay tamang-tama lang sa laman ng tiyan. Yung naman pong malalaki ay minsan kaya ayaw, hindi po maubos. Bikar ang tiyan bago maubos pag sobrang laki. Kaya minsan po ito yung gusto ng buyer kung maliliit na lang. Okay mo rin ari pangkain. Makipamigay sa mga pamangking maliliit, mga baby, pagka nga po nahinog, mga apo. Kaya apo na po ako eh. Apo sa pamangking. Ayan. Yes, inahahan. Kaysa bibili pa. Para na rin ano. Aripid kung bibilihin nyo sa palengke, hindi 500 piso. Plastic. Dala na natin. Dala na natin ang ating saging. Isang araw ulit. Mayroon po uling sunod din eh. Ay, madulas. Punta po tayo sa papayahan. Yan po ang dinidevelop na daan. Bypass road. Papuntang Lipa City. Ikot ng Balete. Maswerte na lang po hindi sa ating lupa dumaan. Kung sa atin po nakadaan ay ubos. Matira po ang ating lupa. Sabi po ng iba ay mas maganda kung dinaanan. Ay pag para sa akin po yung ano, mawawala ang lupa ng sa isang idlap. Ito naman po ay may kalsada doon sa front. Yan.
water therapy muna. Tubig. Lagi po tayo may baod tubig pag nasa gubat para suporta. Hindi po kalilimutan nyo. Huwag nyo pong kalilimutan pagka po nasa gubat, lagi may dalang tubig. Mahirap po pag nauhaw, mga hamak makakuha ng tubig sa gubat. Ang ganda ng silay. Nakakatatlo yata din. Pwede na pala rin isa rin. Tatlo. Ang ganda ng silay, oh. Tatlo. Ang ganda. Quality. Quality ang papaya. Sana maka 20 kilos para maganda-ganda income. Yan po kaganda sa papaya. Pagkakali mong araw makakaharvest ka, may income. Binuhan ulit para sumunod ang bunga. Tingnan po natin isang puno rin. May makukuha. Ay, silay na rin. Isang araw na to, maliliit pa silay. Ganda, oh. Beautiful. Okay. Dito naman tayo sa taas. Yan po, may nakita ko dong mga 3 piraso pa siguro. Maganda-ganda. Kaya nakakatuwa po yung lalaki. Ay. Dari po yung gate kumulang sa 2 kilo yung isa. Nakakatuwa kahit kakaunti ay may nahaharvest naman. Kaysa ni-expect natin na marami, nasira naman ang kalamidad. Dari po ay naligtas sa sa bagyo. Medyo malalim po tayo. Ayaw, ang ganda ng bunga. Yan po, sa makalawa uli. Dadaanan lang po natin yung 3 piraso doon sa taas. Hay sa isang bunga na hinog na. Ito po isa. Ang lalaki naman. Isa pa dito sa baba. Ayun. Ilan na po nakuha ko dito, oh. Marami na po ako nakuha. Pa isa. Isang bilog. Yung pa isa nasa mababang yun. Wait a minute. Sakto pa naman sa plastic. Tama. Hari po yung natumba ng bagyo. Kaya akin pong tinukuda, no. Hindi siya nasira. Napakinabangan pa din. Bawi na sa punla. Puno ang plastic. Puno ito. Ito. Tingnan. Tingnan po mga ka-20 nga ito. Ayos.
po. Yan po ang ating harvest. Papaya at saging. Kahapon naman po yung gulayan yung sibatsi at saka po nagbalot po tayo ng langka. Ari po nung aking datnan din kala mo mamamatay na. Dahil nasa kluban nga po ng mahogany yung langkang yan. Ay ngayon po nabunga na uli. Nung maalis ang kanlaw. Kaya po yung mahogany piste yan sa halaman. Lahat po ng matabihan niya patay ng patay ng mahoganing yan. Kaya po marami nag-aalis dito sa amin ng mahogany. Wala po sa pakalbuong gubat Pagka nalagari ang mahogany, wala na. Hindi katulad ng mga fruit bearing trees na natagal ng mahabang panahon. Ang mahogany po, pag na-harvest, sila na lang natitira sa gubat. Pag na-harvest wala na. Kalbo ng bundok. Kaya po minabuti kong alisin ng mahogany. At paltan ko po ng mga fruit bearing trees. Unang-una, madaling pakinabangan. At madali pong ipagbili. Ay ang mahogany, bago ka makaputol ng isang puno ay kailangan daming permit ang kukuhanin. Bago mo mapira ay sino mag-i-invest niyan? Hindi mas ako'y naninira. Ay ang prutas pag napabunga mo ay ang wala ay ang mamimili, ay ang maipagbili. Maraming mamimili. Kaya walang kaunawa ang fruit bearing trees tsaka mga gulay. Yan ang the best sa ating buhay. So yan po, hanggang dito na lang po ating video. Maraming po salamat sa muling pagsama nyo. God bless po sa ating lahat at ingat po tayo lagi. Bye bye po. Thank you for watching.